Kompleto na po, sabay-sabay po tayong basahin ng salita ng ating Panginoong Diyos sa oras na ito. Tayo po tumayo mga kapatid. Amen. Count of 3. Basahin po natin. Sabi rito, 1, 2, 3. Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lima sabachthani, na ang kahulugan ay Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Purihin ang pagbabasa ng Diyos, tayo po yung makakapuna. Ito yung matatagpuan sa Marcos 15:34. Amen? Purihin ang Panginoong Diyos. Patsingin mo. Ito nung kasabi nga rito, nung ikatlong na ng hapon, sumigaw si Jesus, maiksi lang po yung ating oras, kaya medyo, natin, no? Lima sa baktanin na ang kahulugan ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen? At ito yung ating pamagat sa oras na ito. Bakit wala? Yun. Layunin ng pag-abandona. Amen? Kung mapapansin natin, no, bakit sinabi ng ating Panginoon Diyos, na bakit mo ako pinabayaan? Sasabi nga dito ng Diyos Ama, may layunin ng pag-abandona sa Kanya. Anong layunin na yon? Para sa buhay ng mga tao. Para sa ikaligtas ng sanlibutan. Ang layunin ng ating Panginoong Ama sa pag-abandona sa Kanyang anak. Amen? Sabi nga dito, pasahin natin, no? Sabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito yung sigaw niya, no? Makapangyarihang sigaw ng pagdurusa. Kung saan, dinala niya ang kasalanan ng sanlibutan na naging sanhi ng pansamantalang paghihiwalay ng Diyos Ama sa kanyang anak. Amen? Ano po ang nangyari? Kaya, makapangyarihang sigaw, hindi po yan na sinasabi ng kahinaan na pagsigaw niya, paghingi ng tulong sa ating pagsabi na, bakit mo ako pinabayaan? Ay yung naging kahinaan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po yun. No? Yun ay pansamantalang paghihiwalay tungo sa kaligtasan ng bawat isa. Amen? Sabi po rito, bibisan na po natin, no? Prophecy, may prophecy na po yan. Makikita sa Psalms, no? Sa awit ni David, no? Sa chapter 22 verse 1. Sabi yan dito, no? O Diyos ko, bakit? Awit po yan, no? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Amen? Nandun na po yung prophecy na yan, no? Nakasulat po yan. Gandun po sa Isaiah. Kung ating papansinin, mga kapatid, no? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo. Sumisigaw sa saklolo, walang tumutulong sa kanya. Dahil kailangan po mangyari, magkaroon po ng magbata at maghirap sa krus ng Kalbaryo. Amen? Sabi rito, bakit siya pinabayaan? Ang tawag dito, bakit siya pinabayaan? Sabi dito, sa ating basahin, no? Bakit siya pinabayaan? Dahil sa sandaling iyon, ang banal na Diyos ay hindi maaring makipag-isa sa kasalanan. Tama? Amen. At ang sabi po rito, no? Ang ating kasalanan ay ipinapasan sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kung matatagpuan po natin sa Isaiah chapter 53 verse 6, sabi rito, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Amen? Naniniwala po ba tayo mga kapatid? Amen, no? Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya. Walang direction. May kanya-kanyang lakad. Amen? Ang ginawa natin Panginoon Diyos para magkaroon ng isang mag-synchronize, meron siyang ang kanyang anak na isang kanyang anak ay kailangan magbayad sa kasalanan ng sangkatauhan. Amen? At sabi po rito, sukat ng pag-ibig. Number 1, no? Sukat ng pag-ibig. Sabi rito, ang sigaw na ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng bigat ng kasalanan. Pinili ni Jesus na maranasan ang pagdurusa ng paghihiwalay sa Diyos upang tayo hindi na kailanman mabitiwan ng Ama. Amen? At sabi nga dyan, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Napakaganda po, no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang anak, kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak. Amen? Sabi sa number 2, pagtupad sa hustisya ng Diyos. Sabi rito, si Jesus ay nawalang kasalanan at naging kasalanan para sa atin.
Naniniwala pa tayo mga kapatid? Amen? Ulitin ko, si Jesus na walang kasalanan, naging makasalanan para sa atin. Dahil ang Diyos ay banal at hindi maaaring makisama sa kasalanan. Kailangan katalikuran o pabayaan ng Ama ang anak habang pasan niya ang kasalanan ng lahat. Amen? At ang sabi niya sa Korinto, chapter 2, 2 Korinto 5, chapter 5, verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Ano, napakaganda, hindi nagkasala ang ating Panginoong Diyos. Ngunit alang-alang sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Psalm number 3. Wala na. Pagdanas ng hellish experience, ito yun. Matinding napakasamang karanasan. Ito pa ang magdanas ang ating Panginoon Diyos ng matinding masamang karanasan. Hellish experience, sabi rito. Amen? Ang pagpapabayaan ng Diyos ay hindi nagpapahiwatig ng pinakamatinding pagdurusa. Sabi diyan, ang paghihiwalay sa presensya ng Diyos na siyang parusa na dapat sana ay sa atin. Amen? Tingnan natin sa Isaiah 53, chapter 10, verse 12. Sabi dito, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang katamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Amen? Dahil dito, nabubuhay siya ng matagal. Makikita ng lahing susunod sa kanya at sa pamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Sabi sa 11, pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalang kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ng siyang tatanggap sa parusa ng marami. Amen? At alang-alang sa kanya, sila ay aking patatawarin. Dahil dito, siya ay aking paparangalan kasama ng mga lakahila at makapangyarihan sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inakon niya ang mga makasalanan at idinalangin sila ay patawarin. Amen. Napaganda, no? At sabi po dyan, no? Tunay na, sabi nga, si Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ng ating Panginoong Ama sa kanyang anak. No? Inandog niya para sa kasalanan ng sanlibutan at sa ating mga makasalanan. Amen. At sabi dito, at tayo sa conclusion na tayo. Mabilis tayo, no? Abandon sin. No? Kung inabandona ng Panginoong Diyos ang ating Panginoong Hesus, abandonin natin kung ano man meron tayo sa ating buhay. Sabi rito, sa 1 Corinthians chapter 9 verse 10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nagkikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Attend? Nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa karya ng Diyos. Amen? Amen? Sabi nga dun sa, yan po ang, sabi niya, abandon our sin. Kung meron man tayong mga ganyan, bitawan natin yan. Sabi nga rito, sabi diyan sa salita ng Panginoong Diyos, ang makapangyarihang Diyos na iyo, ang makapangyarihang Diyos na iyong yaman, na siyang ginto at pilak na iyong papahalagan. So, ang ating Panginoong Diyos po ang ating papahalagan sa lahat ng pagkakataon. Dahil sa ating mga kasalanan, nagbata ng hirap ang ating Panginoong Diyos. At samantala siyang inabandona ng ating Panginoong Diyos, ng kanyang Ama, dahil sa lahat ng kasalanan ng tao. At magkaroon ng direksyon ang bawat isa. Ang layunin ng ating Panginoong Diyos, kaya sa pinansamang inabandona dahil iyon para sa sangkatauhan na maligtas sa kasalanan at mamatay at mawala at magkaroon ng liwanag, mawala ang kadiliman. Purihin ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. To God be all the glory. Hallelujah.